Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao. Sige, another part tayo ng episode, no? Pag-usapan natin itong si General Torre. Ano na ang nangyari kay General Torre? At meron pong pagkambyo, ibig sabihin may pagbawi ng statement itong si Remulla patungkol po sa issue ng 8 billion peso po insertion. Noon kasi ang sinasabi niya yan po isang congressional insertion na naging dahilan din po para magalit yung ilang mambabatas. At alam nyo naman yan ka-coffee, no, na hindi pinirmahan ni General Torre yung insertion na yan, congressional insertion na yan. Pero nagkambyo po si Remulla dyan. Medyo bumawi ng statement, medyo umatras ng kanyang statement. Pero anyway, hindi naman yan po ang dahilan. Base po sa statement ng ating presidente ni PBBM, ang dahilan po ng pagkakatanggal ni General Torre bilang hepe po ng Philippine National Police ay ang hindi nila pagkakasundo ng National Police Commission o ng NAPOLCOM. Sige, update tayo kay General Torre. As of the moment, wala pong posisyon pa na inaalok, or kung may inalok man, hindi sinabi sa media kung ano yung posisyon na yan. Wala pa pong publicize o ina-announce na posisyon na inalok kay General Torre. Maliban doon sa sinasabi ni Attorney Claire na hindi niya pa tinatanggap. Kung ano man yan ay hindi pa po malinaw yan. Kasi ang inaasahan ng tao, ang expectation natin, mukhang magiging parte siya nitong independent body. Itong mag-iimbestiga sa mga infrastructure project, itong ICI. Diba ginawa na po ng Presidente yung independent commission na yan for infrastructure. So ang maraming expectation dyan and hoping actually, no, na sana maisama si General Torre dyan, lalo na po sa implementasyon, sa paghuli dito sa mga sangkot sa flood control projects, kasi kinakailangan ng isang mahusay, kinakailangan ng isang pulis na may determinasyon na panagutin itong mga bibigat na tao na yan, kasi hindi nyo naman maikakailaya, no? Isa sa pinaka effective at very efficient sa pag-aresto ng malalaking tao gaya ni Digong, gaya ni Kibuloy, itong si General Torre. Unfortunately, hindi kasama ang pangalan ni General Torre doon sa mga pinangalanan na magiging parte ng ICI o ng Independent Commission for Infrastructure. So wala pa po tayong nakikitang posisyon para kay General Torre, no, as of the moment, and very limited din po yung impormasyon na ating nakikita. Anyway, sige, pag-usapan natin itong, kasi actually marami kayo din, no, nagbabasa rin ako ng mga comments, no, marami ang hindi nagugustuhan itong si Remulla kasi ang sinasabi nila, si Remulla yung naging dahilan kung bakit natanggal sa pwesto itong si General Torre. So ngayon, medyo kine-question yung, paano ba ito, yung credibility ni Remulla dahil sa kanyang pagbawi ng kanyang statement patungkol dito sa congressional insertion na ito. 8 billion pesos na pagbili ng mga armas ang pinag-uusapan natin dyan, at ang lumabas nga na balita dito, ipinapapirmahan yan kay General Torre na hindi pinirmahan ni General Torre. Sige, basahin ko sa inyo ka-coffee itong balita na ito na nasa Manila Bulletin. Ayan. Kung hindi nyo pa nakikita yan, sige, pag-usapan natin ito. Ang headline nila, Remulla sets record straight on 8 billion peso firearms purchase. It is not a house insertion. Hindi daw po yan house insertion as compared doon sa una niyang ibinalita na yan po isang congressional insertion. Medyo nagkaroon ng confusion kasi ang sinasabi dito ng congressman, kasi sumalang sila sa proposed budget nila diyan sa House of Representatives. Technically talaga, kapag sinabi mong congressional insertion o Congress, yung root word, no, Congress, dalawa ang ibig sabihin yan, House of Representatives at ang Senado. Technically ganyan. Pero ikaw, halimbawa taga Mindanao daw, ang paliwanag dito ng mambabatas, no, kapag sinabi mong Congress, it pertains to the House of Representatives. Tinutukoy niya yung HOR kapag sinabi mong Congress. I think ikaw din, no, minsan nabibiktima ka rin dyan. Kapag sinabi mong congressional insertion, ang papasok sa isip mo galing sa isang congressman, ipinasok yan ng isang congressman. Pero technically pwede rin naman galing sa Senado, kasi pag sinabi mo ang Congress, dalawa yan. Pero para maiwasan ng confusion, be specific, House of Representatives ba ang nag-insert dyan o Senado ba? Kasi minsan kapag sinabi mong congressional, iisipin mo agad Congress o House of Representatives, di ba? Pero diyan nagkakaroon ng confusion. So binawi ni Remulla yan, yung kanyang statement. Dito lang tayo sa totoo Ito po yung nasa balita kasi nasundan din natin ito Narinig din natin yan mismo kay Remulla yung statement na yan, na iyan po isang congressional insertion noon bago niya binawi yung statement na ito. DILG Secretary John Vic Remulla walked back
on his claim that the alleged 8 billion peso firearms purchase was a congressional insertion. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, umatras. Hindi daw po yan congressional insertion to the 6.7 billion peso, 6.7 trillion peso National Expenditure Program or NAP for 2026. For next year yan ha, ang pinag-uusapan natin dito. This as Remulla confirmed that nobody, ito ha, malinaw ito ha, that nobody confirmed that, Remulla confirmed that nobody from the House of Representatives was involved in the controversial proposal. Itong sinasabi natin napakabilis dungisan ng reputasyon ng isang tao, ng isang institusyon. Sa mga ganyang careless statement ni Remulla, syempre, alam nyo naman maraming mga negative remarks, maraming negative comments dyan sa House of Representatives, sa Congress. O hindi ba dadagdagan? Kasi may, tawag natin dyan priming ang tawag natin dyan sa communication theory, no? May mga stock knowledge na tayo sa isip natin na masama ang Congress. So pag nakarinig ka ng balita, halimbawa ito, confusion yung sinabi ni Remulla, isipin mo, talagang masama ang Congress. Kasi may mga preconceived thoughts ka na. Diba na masama ang Congress? Kumbaga, lalong lumala yung perception mo na masama ang Kongreso. Ang problema, ito po isang confusion. Mali naman pala yung sinasabi ni Remulla. So nakadagdag ka sa kasiraan ng isang institusyon dahil sa confusion na binigay mo, tapos eventually babawiin mo. I hope nagigets nyo yung punto ko. Doon nagkakamali si Remulla dyan sa statement yan. Wala ka rin kawala dyan, napakakapangyarihan ng Kongreso. I'm pertaining to both houses, House of Representatives and ng Senado, kasi sa kanila kayo nanghihingi ng budget. O ngayon, sumalang itong DILG, nanghihingi ng budget kasi wala naman siyang way. Dadaan at dadaan ka ng House of Representatives. Diyan siya nabara siya dyan, di ba? Diyan siya na real talk. Ano ba yung sinasabi mo dyan? And then nag-walk back. Yun yung term, no? Nagkambyo. No? May confusion lang pala. Kaso nasira mo na yung reputasyon ng HOR. Di ba? And inconsistent din yung mga sinasabi niya actually doon sa insertion na yan. Kasi nga, sige, sabihin na natin ito, no? May pagkakamali din si Remulla dun sa issue ng insertion. Bakit kailangan niya pa? Ito kasi ang mga sinasabi ng netizens at ng ibang mga analyst. Alam niya na sa sarili niya na masama o hindi masama. Pwede kasing malinis yung intention, no? Na mali yung proseso kasi hindi mo nga kailangan, di ba? Ng isang proposal kasi lobbyist lang daw yung tumawag sa kanya Alam mo na teka, mukhang questionable ito kasi insertion yan Kapag sinabi mong congressional insertion, walang plano yan. Hindi pinagplanuhan yung procurement niyan. Ibig sabihin hindi namin nakaplano yan. By next year bibilhin namin to, etc. etc. Kumbaga biglaan yan. Kumbaga may kikita diyan. So kung alam niya na itong congressional insertion negative o masama, sige sabihin na natin masama o magiging masama kasi wala pa naman nangyayari. Magiging masama itong congressional insertion na yan. Sana sa level niya pa lang shoot down na yan. Tsugiin na yung proposal na yan o kung ano man yung tinatawag ng lobbyist. Hindi mo na kailangan i-forward pa yan kay General Torre. Diba? Parang play the big boy role. Diba? Ikaw tong sekretary Hindi ko binabash si Remulla pero yun yung sinasabi din ng mga analyst and I think may punto sila dyan. Kung sa level mo na ng secretary pa lang masama yung proposal, masama yung intention itong 8 billion peso insertion na yan, huwag mo na i-refer kay General Torre. Kasi masama na nga sa level mo pa lang ma-identify mo na masama yan. Kung masama yan, bakit pinasa mo pa doon sa PNP? Diba? O ngayon lang dahil nagkabulilyasuhan na. Nagigets niyo yung point ko, ka-coffee. Ibig sabihin, sa akin lang ito, o posibleng yun din ang iisipin mo, no? Kung nirefer sa'yo yan ng secretary na, anong ibig sabihin yan? Mukhang may go signal ito na secretary kasi nirefer niya sa akin Kasi kung walang go signal yan, bakit ipapasa pa sa akin? Do you get the point? Diba? Finorward sa opisina ko, finorward kay General Torre. So baka tama na i-procure natin yan. Tama i-allow natin itong congressional insertion na yan. Si General Torre sabi niya, hindi natin kailangan ng baril. Bakit tayo bibili ng baril? Diba? And isa pa, wala sa plano yan. Wala sa NEP yan. Hindi naman pinagplanuhan yan. Doon problematic si Remulla. Unfortunately, si General Torre yung natanggal. Hindi natin alam kung may iba pang reason, no? Baka may ibang reason din ng presidente. Pero anyway, ang sinasabi ng presidente based on facts, no? Based on what we know,
Kasi may mga bagay tayo na hindi alam, ay ang hindi pagkakaunawaan o hindi pagsunod ni General Torre sa kautusan ng NAPOLCOM. Hindi itong insertion ha, hindi itong issue sa pagbili ng baril. Yun yung malinaw ngayon ha. Sige, basahin pa natin ito. For the record sir, there was no congressman who contacted me, sabi ni Remulla sa Committee on Appropriations nitong September 8 po sa budget hearing. I have to make clear that no congressman called me on the matter. It was a lobbyist who was trying to make it happen, sabi ni Remulla. Pero bakit hindi niya sinabi yan nung una niyang press conference na lobbyist yung tumawag sa kanya? Ang sinabi niya congressional insertion. So syempre sasama ang tingin ng tao sa Congress. And pertaining to the House or sa Senate. Pero mostly pag sinabi mong Congress ka, again paulit-ulit ako no, House of Representatives yan. Lobbyist pala. See, nagigets nyo yung point. Bakit hindi mo sabihin niya sa first press con mo? Bakit ngayon lang? Diyan sa Senate hearing, sa House hearing na yan. Wala na. Nasira na yung reputasyon ng House. O kung sira na, lalong nasira. Interpolating the DILG chief at that time was Deputy Speaker and Misamis Oriental 2nd District Representative Jenny Vicente Bambi Emano. Remulla recounted that the supposed firearms request reached him through a text message from a purveyor of firearms, a private individual. Ano nga sinasabi natin ang tawag natin dyan mga fixer. Diba? May uso naman talaga sa gobyerno yan pero pagandahin mo yung term lobbyist. Ibig sabihin ng lobbyist, ka-coffee, halimbawa meron kang may gusto kayong mangyari, isang batas halimbawa, sige, gusto ko mangyari itong batas na yan, bilang isang lobbyist makikipag-usap ka kay congressman kasi sila may kapangyarihan na gumawa ng batas sige, bibrief mo sa kanya. Usually yung lobbyist, sila na yung ready na yung proposed bill nila, ito yung gusto namin mangyari. Konting adjustment na lang yan ng legislative staff o ng tao mismo ng congressman, pero usually lobbyist ang gumagawa niyan. In other terms, ang lobbyist ay isang fixer. Hindi ko alam, pero yan ang pagtingin ko dito. Sa sitwasyon na ito, itong lobbyist na tinutukoy ni Remulla, isa siyang fixer, no? Private individual. Bakit ganun yung proseso? Madumi. Halatang may tinatago. Bakit kailangan dumaan sa private individual? Kung may kailangan ng baril, dapat directly manggagaling sa PNP dahil alam nila yung necessity. Alam nila na may demand, alam nila na kailangan ng ganitong number ng baril, dapat sa PNP manggagaling yan. Pero bakit dito sa isang private individual? Bakit sa isang lobbyist o bakit sa isang fixer? Very problematic. Yun ang pinupunto natin. Mali na nga yan Sana sa level pa lang na Remulla, tsugiin mo na yan. Ganun lang yun. Huwag mo nang pababain yan doon kay General Torre. Kasi nga pag binaba mo yan, pwedeng i-assume ni General Torre na may basbas mo yan. No? Mamaya nag-push through yung insertion na yan. Kawawa na naman taong bayan dyan. Sana nilagay na lang sa ibang bagay na mas urgent kasi hindi mo kailangan ng baril Last July 29, I received a text from a purveyor of firearms. He sent a letter to my office for me to sign. Grabe to address to the House leadership for the purchase of 8 million pesos worth of firearms. Billion ito. In the text, he said that it would be congressional insertion and they can squeeze for the budget. Sino yung private individual na yan? Sana pangalanan na, di ba? Parang nagkakabulgaran na. Actually, itong mahirap sa gobyerno Intriga puro intriga. Sabihin na, para mabulgar kung sino yan. At kung malinis yung kanyang intention, wala siya dapat ikahiya. I-justify niya, bakit niya ginawa yan? Bakit hindi niya mapangalanan din? Yun din ang isang problema dyan. Despite the claim in the message, Remulla stressed that no legislator made any call to him. Ganoon pa rin yun. Yung fixer na yan, yung lobbyist na yan, yung nag-text sa kanya, tao yan ng isang congressman. Siyempre, hindi tatawag yung congressman mismo. Gagamit yan na tao na tatawag sa'yo o magte-text sa'yo. And of course, pag nagpakilala yan, hello, I am Juan de la Cruz, tao po ako ni congressman ganyan, etc. Kasi paano magkakaroon ng congressional insertion yung private individual na yan? Anong kapangyarihan niya? Anong personality niya? Common sense naman yan I responded by saying that the DILG does not have the technical capacity to bid firearms because our BAC or Bids and Awards Committee is only limited to office supplies and a few seminars. So I referred the matter to General Torre and General Fajardo was there in the meeting, sabi ni Remulla. Yun nga Ba't kailangan mo pa i-refer yun Problematic na nga
questionable, dubious na nga eh. Ano ba yung tamang term dyan? Kumbaga may lapses na ron eh. Bakit kailangan mo pang i-refer yan? Yun lang, paulit-ulit lang tayo dyan. Dapat from your level pa lang, tapusin na yun, tsugiin na yung ganong argument para hindi na lumala. Sino napahamak ngayon? Sino nadungisan? Gobyerno ni PBBM. Bashing sa DILG, bashing sa administrasyon, kasiraan din yan ng administrasyon. Huwag ganun, diba? Tignan mo, pagkakatanggal ni General Torre, maraming nalungkot. Issue din yan with Napolcom. So minsan mapapaisip ka rin, baka may problema din kay Secretary, diba? Anyway, unfortunate yan for General Torre kasi until na wala pa siyang posisyon, but still we are hoping, kasi si Presidente rin naman ang nagsasabi na tiwala pa rin po siya kay General Torre. Mahusay naman itong mama, no? Napakagaling nitong si General Torre. So more or less, hintayin lang natin kasi naka-leave naman siya ng 1 month, no? And after that, malalaman natin kung may bagong posisyon itong si General Torre. O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee ha, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Mga nasa YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. Magkita-kita tayo ka-coffee sa akin sa susunod na videos. Paalam po sa inyo, bye-bye.